Bumoto si Pangulong Bongbong Marcos at Vice President Sara Duterte sa kanilang mga probinsya kanina. Si PBBM iginiit na di dapat sayangin ang karapatang bumoto. Nasa frontline ng balitang yan si Maricel Halili. Pagkabukas pa lang ng presinto sa Mariano Marcos Memorial Elementary School, dumating agad si Pangulong Bongbong Marcos para bumoto sa barangay at SK elections. Higit kumulang 5 minuto lang ang tinagal niya sa pagboto at paghulog ng kanyang balota. Sa panayam sa media, binigyang diin ng Pangulo ang halaga ng barangay election sa midterm election, lalo na sa mga politiko. Pag sinabi ng mga barangay na magde-deliver ako sa iyo ng 350 votes dito sa aking barangay, asahan mo 350 yun, totoo yun. Ano po yung gusto Kaya nga raw, mainit ang laban sa barangay level. Kuminsan, nagiging napakainit ang barangay election dahil talagang crucial yan at it is held at a very intimate personal level. And that's why sometimes nagkakainitan ng husto, kaya yun ang ating gustong iwasan. Aminado rin si PBBM na dahil sa init ng laban, may mga kaso pa rin ng vote buying sa mga barangay. Kaya payo niya sa mga botante. Huwag nyo naman itatapon ang inyong karapatan na makapili ng mga inyong mga barangay official. Dahil alam nyo naman po na ang mga barangay official ang mga kaharap ninyo araw-araw. Ito ang mga tinatakbuhan ninyo para makatulong sa inyong mga problema. Kaya kung idadaan lang sa bayaran, ay hindi kayo mawawala yung boses ninyo. Dito rin sa presintong ito kung saan bumoto si Pangulong Bongbong Marcos, boboto sana si dating First Lady Imelda Marcos, lalo't kabilang ang pangalan niya sa listahan ng mga botante. Yun nga lang, hindi raw siya nakauwi dito sa Ilocos kaya hindi siya makakaboto ngayong araw. Ang ibang miyembro naman ng First Family dumiretso na sa Lawag dahil doon sila rehistrado. Kabilang narito ang anak ni PBBM na si Congressman Sandro Marcos na dumiretso sa Lawag para bumoto matapos samahan ng ama sa Batak. Maaga rin bumoto sa Davao City si Vice President at Education Secretary Sara Duterte. Giit ni VP Sara, matatapos lang ang election period, oras na matanggap na ng mga gurong tumayo bilang Board of Election Inspectors ang kanilang honorarium. Noong Friday, binuksan nila ang kanilang command center. At yung command center nila ay mag-close lang, hindi pagkatapos ng election, kundi pagkatapos ng pagbigay ng honorarium sa mga teachers. Kung 100% na ang download at 100% na ang pagbibigay doon sa mga in charge sa field operations, doon pa lang magsasara ang command center ng COMELEC para mapanigurado nila na nabuo nila yung proseso pre-elections, during elections, and post-elections, kasama yung pagbibilang, pag-submit ng mga results, at pagbibigay ng honorarium. Bago umalis sa voting venue, nakihalubilo muna ang bisa sa publiko at kumain ng fishball. Nagbabalita mula sa Frontline, Maricel Halili, News 5. Mga kapatid, Julius Babaw po. Huwag maging huli at maging una sa lahat ng balitaan. Para sa tuloy-tuloy na talakayan sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.